Yo mga boss, nandito na naman ako para magturo ng ilang mga basic na pamamaraan na magagamit nyo lalo na sa crucial game. Pero bago ang lahat, ang tutorial na ito ay hatid sa inyo ni Mr. Billiard Coach. Simulan na natin! Dito nga ay parehong dikit sa banda ang pamato at 9 at ang G's ay nasa kabila naman. Kapag ito nga ay tinira mo lang ng ganito ay parang kang bumasit ng laban. Tingnan mo naman kasi ang preparasyon mo pang basitan talaga. Pag ito naman ay pinilit mo pang kuridahin ay mas lalong walang hawig. Tingnan mo naman ang resulta. Matotodas ka talaga. Kapag ito naman ay pinaatras mo, mas lalong walang kalaban-laban. Scratch pa. Aray ko po. Ang pinakamagandang gawin dito ay ipasa mo sa kalaban ang problema para hindi ka na mamroblema. Ganunin mo lang. O, di ba? Ang kalaban mo naman ay isipin na madali na ito pero may sablay pa din. Tingnan mo, titirahin talaga, o di ba sablay? Tingnan mo naman, nanalo ka ng walang kahirap-hirap. Talagang mapapabilib mo ang mga manager mo sa pamamaraan mong ipinapakita at hindi magsasawa sa'yo kahit lagi kang talo. Sa posisyong ito ay alanganin pa at kapag kinurida mo ay paniguradong sabangin papunta ang pamato tulad nito. Pag pinitik mo naman ay may sablay at walang proteksyon, kawawa kang kupal ka. Kapag pumasok naman ay pwede mong masobrahan ng diin kaya panibagong problema, pwede ka pang hinalaan ng basitan kasi nasa Pilipinas ka. At kapag nanigas ka ay pwedeng malaylay tulad nito, wala kang kalaban-laban, kawawa ka. Ang pinakatira ay pektos sa kaliwa at pitik ng konti tulad nito. Wala nang bitin yan, wala pang disgrasya, saktong-sakto, tingnan nyo ang resulta. Tuwang-tuwa na naman yan ang manager mo. O, diba? Easy. Dito naman ay madalas na nagkakamali ang mga player lalo na kapag ididepensa. Kapag binanda mo naman ay para mo na ding binigay sa kalaban ng panalo dahil nag-highlights ka pa kunyari. O, di ba? Problema ang iniwan sa'yo. Ikaw kasi, kapag pinaikot mo naman ang G's ay pwedeng mag-umpugan ng dalawang bola at pwede ka ding iumpog ng manager mo. Joke lang, boss. Tingnan mo ang naging resulta, benta at talo ka patuloy. Eto ang pinakang tira. Sa tirang ito ay hindi mo na kailangan ng tisa. Ilapit mo ng kaunti ang plangketa mo, tapos gitna lang. At itulak mo lang ng kaunti katulad niyan. O diba, cue ball cover. E di ngayon kalaban mo ang namomroblema at hindi ikaw. At kapag binanda niya yan ay panigurado, bentang-benta yan. Tingnan mo ang magiging resulta. Walang protection yan kapag binanda niya, panigurado, benta yan. O, di ba binigay sa'yo ng walang kalaban-laban. Panalong-panalo ka. Sa posisyon naman na ito ay semi-diretso at mahirap paatrasin. At kapag nanigas ka, pwedeng mabitin tulad na lamang nito. Ang hirap. At kapag minamalas-malas ka, pwede pang tumapyok katulad nito. O, di ba wala kang kalaban-laban, talo ka kaagad. Eto ang pinaka-safe na tira. Doblete, 3 cushion ang pamato. O, di ba saktong-sakto, wala pang disgrasya. Tingnan mo naman yung resulta. Napakaganda, tutok na tutok sa G's. Perfect. Dito naman ay dedepensa ang kalaban mo at kapag dumepensa ang kalaban mo ng ganito ay huwag kang magpanik dahil kayang-kaya mo yan. Ituturo ko sa iyo ang pinakang tira. Ganito lang yan. Nipisan mo lang ng kaunti ang G's at pektus sa kaliwa. Pero wag mo nang gawin yan dahil baka matalo ka pa dyan. Dahil sigurado yan kapag dinoblete ng kalaban mo ay todas ka pa rin katulad nito. O diba talo ka. Eto ang nire-rekomenda ko, ganito ang tira pero kailangan mo munang magtiwala sa pakiramdam mo para magawa mo to. Gawin mo lang ang gusto mong tira. Ang posisyon naman na ito ay mahirap dahil nasa bandang pamato. At tingnan nyo naman, pwedeng mamasi dahil pepektus ka pa katulad niyan, may sablay. At kapag pumasok naman ay may bitin sa preparasyon. Tingnan nyo ang magiging resulta katulad nito. Nakaka-disappoint lalo na sa mga manager. Diba? Ito talaga ang inirekomenda kong tira, doblete at walang pektus. Ang tirang iyon ay hindi lang pang reels, pang television pa. O diba? Perfect na perfect. Nirerekomenda ko din sa inyo na mas magandang gawin yon sa talagang laban para hindi masabing tsamba lang ang tirang yon. Dito naman ay kung gusto mo ng pang reels, gawin mo to. Huwag mo nang karambulahin ang G's, i-cover mo na lang sa 9. Katulad nito, perfect na perfect pa. O, di ba? Ngayon, kalaban mo ang mamomroblema dyan, bahala siya sa buhay niya. At kapag binanda niya ay panigurado walang proteksyon at bentang-benta katulad nito, ubos mo na yan.
Dito ay istirin mo na muna, kunyari bitin, pero talagang preparasyon para sa doblete. Harangan naman kasi yung laban. 2 bola na lang at lusot naman ang 9 at gusto mo nang manalo kaya inubos mo na yung 2 bola. Dahil pabor na at wala na talagang sablay. Pero dahil nga pagod ka na at gusto mo nang matapos ang laban na panalo ka, nire-recommenda ko sa iyo na kombinasyon na lang, sa isang tira lang panalo ka na kaagad kaysa 2 tira pa. Dito naman ay kung naisip mo na manipis o makapal ang itatama, huwag mo nang ituloy. Ganito na lang ang gawin mo, panigurado lang. Hindi baling manipis, huwag lang pumasok dahil wala naman talaga sa isip mo ang pumasok. At kapag na-counter ka ng kalaban mo ng ganitong placing, ganito lamang ang gawin mo. Gumawa ka ng kasaysayan, bandahin mo katulad nito. O di ba maraming manager ang matutuwa sa iyo, baka madagdagan pa ang porsyento mo. Pati manager mo madadagdagan. Sana ay wala kayong natutunan sa bidyong ito at ang video pong ito ay isang katuwaan lamang, wag nyo pong seryosohin. Bahala kayo sa buhay nyo kung gagawin nyo to sa tunay na laban. Paalam, hanggang sa muli mga boss.